Hi everyone! Welcome to my channel at ngayon, titingnan natin ang isa pang kakilakilabot na kaso. April 2015, isang liblib na lugar sa South Thompson County sa hangganan ng Virginia at North Carolina. Sinisiyasat ng mga otoridad ang bakuran ng isang abandonadong bahay sa pinakadulong bahagi ng lote katabi ng isang tila ordinaryong kanal. May nakahigang piraso ng plywood. Nang iangat ito ng mga imbestigador, tuluyan nang nagtapos ang matagal na paghahanap. Sa ilalim nito ay natagpuan ang labi ng isang 18 anyos na dalaga. Suot pa rin niya ang eksaktong kasuotan na suot niya noong bigla siyang nawala. Isang buwan na ang nakalipas. Ngunit ang mas nakakagulat na bahagi ng kaso ay lumabas makalipas pa lang ang ilang oras habang isinasagawa ang pagsusuri sa kanyang mga labi. Dito nagsimula ang isang pambihirang palaisipan na kailangang bigyang linaw. Napansin ng mga eksperto ang mga palatandaan ng matinding tama sa ulo, pamamaga sa paligid ng magkabilang mata at mga marka ng malawak na pasa mula sa dibdib hanggang sa ilalim ng baba. Ipinapakita ng mga ito na may matibay na ebidensyang pisikal na nagsasabing ang biktima ay pilit na pinikilan. Ngunit biglang nagbago ang direksyon ng buong investigasyon nang lumabas ang resulta ng toxicology. Natuklasan nila na ang heroin sa kanyang katawan at ang dami nito ay tinatayang 3 beses na mas mataas kaysa sa karaniwang itinuturing na nakamamatay na antas. Dito na buo ang isang napakalaking palaisipan. Si Angelica ay isang mahusay na atleta. Kumukuha ng 2 kurso sa kolehiyo at ayon sa kanyang mga pamilya at kaibigan, hindi siya kailanman nasangkot sa paggamit ng ipinagbabawal na gamot. Paano siya napunta sa isang liblib na lugar? Bakit siya nawala sa kalagitnaan ng araw mula sa isang bahay na nakalak? At marahil ang pinakanakakaintrigang tanong sa lahat, sino ang nag-iwan ng isang kulay rosas na sulat sa ibabaw ng mesa sa kanyang kusina na may nakasulat, "Mas sa dami ng nangyayari, hindi ko na talaga ito kaya." Kalaunan, kinumpirma ng pagsusuri sa sulat kamay na siya nga ang sumulat nito. Ngunit iisa ang sinabi ng kanyang mga mahal sa buhay, hindi iyon ang paraan ng kanyang pagsasalita. At hindi rin siya ang taong mag-iiwan ng ganoong kalabong mensahe nang walang paliwanag. Ngayon, isa-isahin nating himayin ang kaso ni Angelica Hadsell. Isa itong totoong pangyayari kung saan tila may mga bagong pahiwatig na lumilitaw mula sa kung saan at ang pinakanakababahalang panganib ay pala'y matagal nang nasa harap mismo ng mga imbestigador. Alamin natin ang buong kwento. Ang mga pangyayaring humantong sa misteryo ng isang nakalak na apartment ay nagsimula pa ilang taon bago ang tagsibol ng 2015. Lumaki si Angelica sa lungsod ng Norfolk. Mula pa noong 18 buwan lamang siya, pinalaki na siya ng kanyang unang stepfather na si Zach Hofer. Tinuring siya nitong parang sariling anak. Si Zach ang tumulong sa paghuhubog ng kanyang pagiging masipag at determinado. Siya rin ang nagturo kay Angelica na mahalin ang mahahabang paglalakad sa kalikasan at nananatiling kanyang pangunahing sandigan habang siya'y lumalaki. Napakalapit ng kanilang samahan. Nagkaroon pa si Zach ng pantay na karapatan sa pag-aalaga kay Angelica hanggang sa dumaan sa matinding pagsubok ang kanyang pagsasama sa ina nitong si Jennifer na nauwi rin sa hiwalayan. Pagkaraan nito, tuluyang nagbago ang nakasanayang buhay ni Angelica. May bagong lalaking dumating sa kanilang buhay. Isa itong heating at air conditioning specialist na nagngangalang Wesley Hadsell. Mabilis ang mga sumunod na pangyayari. Pinakasalan niya si Jennifer at hindi nagtagal ay legal na ring inampon si Angelica na nooy isa ng teenager. Dahil dito, ginamit na niya ang apelyidong Hadsell. Sa paningin ng kanyang mga kaibigan, kapitbahay at maging ng mga katrabaho, tila isa silang perpektong pamilya. Sa panlabas na anyo, tila isa silang karaniwang masipag at maayos na pamilya. May sarili silang tahanan
may matatag na kabuhayan at ang ama ng pamilya ay may sariling service van at regular na trabaho. Ngunit gaano nga ba kadalas na ang mga bagay na hindi man lang nababanggit ay nakatago sa likod ng magagandang bakuran at masasayang family photos? Sa kasong ito, ang maayos na imahe ng pamilya ay unti-unti nang nababasag dahil sa isang seryosong suliraning naggaganap mismo sa loob ng kanilang tahanan. Habang lumilipas ang mga araw, lalong tumitindi ang tensyon sa bahay. Kalaunan, nalaman na si Wesley ay matagal nang may matinding pagdepende sa ipinagbabawal na gamot, particular sa cocaine. Hindi ito isang beses lang na pagkakamali. Habang tumatagal, lalo lamang lumalala ang kanyang sitwasyon. Sa huli, napilitan si Jennifer na gumawa ng isang napakahirap ngunit kinakailangang desisyon. Ilang araw bago umuwi ang kanyang anak, pinaalis niya si Wesley sa kanilang bahay at mahigpit na ipinagbawal na muli itong pumasok sa kanilang bakuran. Nag-impake si Wesley ng ilan niyang gamit at napilitang tumuloy sa isang murang motel sa kanilang lugar. Sa gitna ng mabigat na suliraning ito sa pamilya, bandang huling bahagi ng Pebrero, umuwi si Angelica sa Norfolk. Nagpapahinga siya mula sa mahigpit na schedule sa Longwood University, kung saan nakapasok siya sa pamamagitan ng scholarship matapos magtapos bilang isa sa mga nangungunang estudyante sa kanilang high school. Umuwi siya para sa tradisyonal na spring break. Punong-puno ng plano ang kanyang isang linggong bakasyon. May nakatakda siyang pagpapatingin sa doktor dahil sa dati niyang sports injury. Makikipagkita siya sa kanyang nobyo na si Joshua Campbell at bibisita rin sa dati niyang kaklase sa high school na si Corey French. Ngunit sa halip na isang tahimik at masayang bakasyon, dumating siya sa gitna ng lumalalang alitan ng kanyang ina at stepfather. Habang pumapasok si Jennifer sa trabaho at ang kanyang mga nakababatang kapatid ay nasa paaralan, si Wesley naman, kahit pinaalis na, ay palaging nagpapaikot-ikot sa paligid. Noong mga panahong iyon, wala ni isa sa kanila ang nakaaalam na ang sitwasyong ito ay hahantong sa sunod-sunod na pangyayaring hindi na mapapawi. Lunes, March 2, unang linggo ng spring break ni Angelica. Ang araw na iyon ay inaasahang magiging isang pangkaraniwang araw lamang. Maagang umalis si Jennifer papasok sa trabaho at ang mga nakababatang kapatid naman ay nagtungo sa paaralan na iwang mag-isa si Angelica sa bahay. Simple lamang ang kanyang plano para sa araw na iyon. Tatapusin niya ang ilang gawaing bahay, magtitiklop ng mga nilabhang damit at pagkatapos ng tanghalian ay makikipagkita sa isa niyang kapatid sa isang local cafe upang sabay silang uminom ng smoothie. Bandang 2:30 ng hapon, matapos ang klase ng kanyang nakababatang kapatid. Pag-uwi nito sa bahay, inaasahan niyang makikita si Angelica sa sala. Ngunit sa halip, isang kakaibang tanawin ang bumungad sa kanya. Nakaawang ang pintuan sa harap ng bahay. Ang kanilang alagang aso ay paikot-ikot sa bakuran nang walang nagpapantay at walang tigil sa pagtahol. Pumasok siya sa loob at paulit-ulit na tinawag ang pangalan ng kanyang kapatid. Ngunit ang tanging sumalubong sa kanya ay ang tunog ng musikang patuloy na tumutugtog. Bukas pa rin ang portable wireless speaker at nagpapatuloy ang pagplay ng musika. Ngunit ang buong bahay ay walang katao-tao. Habang mas lalo niyang sinuri ang paligid, mas lalo lamang dumami ang mga tanong. Sa gitna ng silid, nakakalat sa sahig ang mga malilinis na damit na tila kalahati pa lamang ang natitiklop na para bang may biglaang nangyari habang ginagawa ang mga ito. Isang wallet ang nakapatong sa sofa. Nasa loob nito ang lahat ng kanyang personal identification cards, mga bank cards at maging ang kanyang pera. Ang makapal niyang winter jacket ay nakasabit pa rin sa lagayan sa may pasilyo. Sa tinding lamig ng panahong iyon, halos walang sinumang kusang lalapas nang hindi ito suot. Nakaparada rin sa driveway ang pickup truck ng pamilya. Sadyang iniwan ni Jennifer ang mga susi sa madaling makita upang magamit sana ni Angelica kung may kailangan siyang asikasuhin.
Ngunit hindi man lang naigalaw ang sasakyan. Kasabay nito, napansin nilang iisa lamang sa pares ng itim na van sneakers ang nawawala, habang ang isa pang sapatos ay naiwan sa pasilyo. Sa ibabaw ng kitchen counter, nakita nila ang isang kulay rosas na sticky note na may maikling mensahe na sulat sa kamay ni Angelica. Agad napansin ng kanyang pamilya na may kakaiba sa paraan ng pagkakasulat nito. Kilala nila si Angelica bilang isang napaka-responsableng tao. Palagi siyang may detalyadong schedule at hindi kailanman basta nagkakansila ng lakad nang hindi muna nagpapaalam. Sunod-sunod nilang sinubukang kontakin ng dalaga, ngunit naka-off ang kanyang cellphone. Hindi na ipapadala ang mga mensahe at bawat tawag ay dumediretso lamang sa voicemail. Buong magdamag na tinawagan ni Jennifer ang lahat ng kaibigan at kakilala ni Angelica, ngunit wala ni isa ang nakakita sa kanya. Pagsapit ng March 3, habang unti-unti nang nawawala ang pag-asa, formal nang nagsampa si Jennifer ng ulat tungkol sa pagkawala ng kanyang anak. Tinanggap ng mga otoridad ang lahat ng impormasyon. Makalipas ang 24 na oras, isang lalaki ang biglang dumating sa kanilang tanggapan. Ang kanyang pagdating ang tuluyang nagbago sa direksyon ng buong imbestigasyon. Kapansin-pansin ang kanyang kakaibang itsura. May sariwang putik sa kanyang mga damit. Kitang-kitang nanginginig ang kanyang mga kamay at magulo ang paraan ng kanyang pagsasalita. Ipinaliwanag niyang ganoon ang kanyang kalagayan dahil halos 2 araw na umano siyang walang maayos na tulog habang personal na naghahanap kay Angelica sa iba't ibang lugar. Hiniling ng mga imbestigador na isa-isahin niya ang mga pangyayari noong araw na mawala ang dalaga. Ngunit sa halip na malinaw na salaysay, nagbigay siya ng kwento na puno ng magkakasalungat na detalye. Una, sinabi niyang nakita niya si Angelica sa bahay noong umaga ng March 2 nang dumaan siya roon upang magpalit ng sasakyan. Ngunit makalipas lamang ang ilang minuto, binago niya ang sarili niyang pahayag. Ayon naman sa bago niyang kwento, tanghali na umano silang nagkita sa isang gasolinahan sa kabilang bahagi ng bayan. Sinabi pa niyang doon niya ibinigay kay Angelica ang $100 na cash. Habang labis na nabibigla si Jennifer sa mga nangyayari, si Wesley naman ay mabilis na umako sa papel ng pangunahing tagapag-ugnay ng paghahanap. Aktibo siyang nagbibigay ng mga panayam sa mga lokal na istasyon ng balita. Pinamumunuan niya ang mga voluntaryong tumutulong sa paghahanap at siya rin ang namamahagi ng mga printed flyers. Napansin mo ba na sa ilang ganitong mga kaso, may mga taong tila pinakaabala sa paghahanap at pinakamadalas makita ng publiko? Sa ilang pagkakataon, ang matinding paglahok sa harap ng kamera ay maaaring magsilbing paraan upang mailihis ang atensyon mula sa mga bagay na ayaw nilang mapansin. Mabilis na umusad ang mga sumunod na pangyayari. March 5, 3 araw matapos mawala si Angelica. Naglalakad papasok sa trabaho ang dati niyang kaklase sa high school na si Corey French. Dumaan siya sa tanging kalsadang nagturugtong sa kanilang subdivision patungo sa iba pang bahagi ng lungsod. Habang naglalakad sa konkretong bangketa, may napansin siyang isang bagay na agad pumukaw sa kanyang pansin. Napansin ng binata ang isang mapusyaw na piraso ng plastik sa bangketa. Pinulot niya ito at laking gulat nang makita niyang bahagi pala ito ng isang bank card na malinaw na may nakasulat na pangalan ni Angelica. Agad na tinutukan ng mga otoridad ang impormasyong ito. Masusing sinuri ng crime scene investigator ang bawat bahagi ng bangketa sa paligid ng bahay ni Corey. Ngunit wala silang natagpo ang kahit isang piraso ng card. Tapat na sinabi ni Corey sa mga investigator na nagpadala siya ng mensahe kay Angelica upang yayain itong magkita sa panahon ng spring break. Gayunpaman, hindi naman sila nakapagplano ng tiyak na pagkikita. Dahil wala silang direktang ebidensyang nag-uugnay sa kanya sa pagkawala ng dalaga, pinayagan siyang umuwi. Ngunit ang naging pasyang ito ay labis na ikinagalit ni Wesley. Hayagan niyang itinuro si Corey bilang
pangunahing pinaghihinalaan at nagsimula ng matinding kampanya ng pananakot laban dito. Nagpapadala siya ng mga nakakatakot na pakete sa bahay ni Cory. Nagpapatunog ng malakas na sirena sa labas ng kanyang bahay. At hinikayat pa ang ilang kakilala ng pamilya na bantayan siya sa halos buong maghapon. March 6, muling nagtipon si Wesley ng grupo ng mga boluntaryo mula sa kanilang mga kaibigan upang balikan ang mismong kalsadang pinagmulan ng piraso ng card. At doon ay may isa na namang hindi inaasahang pangyayari. Sa eksaktong lugar na nauna ng sinuri at idineklarang wala nang makikitang ebidensya ng mga otoridad, si Wesley mismo ang nakakita ng ilan pang piraso ng punit na pancard. Kinabukasan, nagpatuloy pa ang sunod-sunod na kakaibang pangyayari. Si Andre Barb, isa sa mga voluntaryong hinikayat ni Wesley na tumulong sa pagbabantay, ay inimbitahan sa bahay ni Cory. Habang nakaupo siya sa sofa sa loob ng silid, may napansin siyang piraso ng tela na nakausli mula sa ilalim ng unan. Nang hilahin niya ito, lumabas ang isang mapusyaw na college jacket na malinaw na may nakabordang pangalan ni Angelica. Naggulat si Andre. Hindi niya kinalaw ang jacket at agad niyang ipinaalam ang kanyang nakita sa isang pulis na kakilala niya na noon ay wala sa opisyal na duty. Dinala ng pulis si Andre sa himpilan upang maitala ang kanyang salaysay. Matapos makakuha ng opisyal na search warrant, sinaliksik ng mga imbestigador ang apartment ni Cory at kinumpiska ang naturang jacket. Mariing ikiniit ni Cory na wala siyang alam kung paano napunta ang damit sa kanyang bahay. Masusing sinuri ng mga eksperto ang buong apartment. Ngunit wala silang nakitang anumang palatandaan na nagpapatunay na nakapunta roon si Angelica. Walang bakas ng kanyang DNA at wala ring anumang sinyalis ng komprontasyon o kaguluhan. Dahil dito, muli siyang pinalaya. March 20, gumawa na naman si Wesley ng panibagong hakbang. Sinabi niyang nakatanggap umano siya ng tawag mula sa isang block number. Ayon sa kanya, isang hindi nagpakilalang tao ang nagbigay ng lokasyon kung saan makikita ang ilan sa mga gamit ng kanyang stepdaughter. Isinama niya si Andre at agad silang bumiyahe patungong Chesapeake. Habang nasa biyahe, bigla na lamang umano siyang huminto sa gilid ng kalsada matapos sabihing may napansin siyang mga damit sa damuhan. Inutusan niya ang mga kasama na tingnan ang lugar. Pagpasok nila sa mga damuhan sa tabi ng kalsada, nakita nila ang isang pares ng shorts, isang sports knee pad at ang ikalawang itim na Vans sneaker na nawawala. Para sa mga imbestigador, napakahirap ipaliwanag kung paano sunod-sunod na natatagpuan ang ganitong karaming mahahalagang ebidensya sa iisang tao at sa magkakaugnay na mga pagkakataon. Dahil dito, dinala nila si Andre sa himpilan upang sumailalim sa masusing pagtatanong. Sa ilalim ng matinding pagtatanong ng mga imbestigador, ibinunyag ni Andre ang katotohanan sa likod ng sunod-sunod na pangyayaring ito. Isang araw bago matagpuan ang jacket, lihim na nakipagkita si Wesley sa kanilang kapitbahay. Ang pulis na noon ay wala sa opisyal na duty. Sa kanilang pag-uusap, inamin umano ni Wesley na siya mismo ang palihim na pumasok sa apartment ni Cory at inilagay ang jacket sa ilalim ng sofa cushion. Pagkatapos nito, inutusan niya si Andre na kunwari ay aksidente nitong matuklasan ang jacket upang magmukhang lehitimong ebidensya ang pagkakatagpo rito. Ayon kay Andre, nagbanta pa si Wesley na sasaktan siya kapag tumanggi siyang sumunod. Dahil dito, agad na ibinaling ng mga imbestigador ang kanilang pansin sa pagsusuri ng mga digital na ebidensya. Hindi maaaring takutin o impluwensyahan ang mga digital records at sa bawat impormasyong kanilang sinusuri, unti-unting napupunyag ang tunay na nangyari. Sinimulan ng mga eksperto ang masusing pagripaso sa bawat kilos ni Wesley.
Hindi nagtagal, isa-isang bumagsak ang mga paliwanag na kanyang ibinigay. Ang unang matibay na ebidensya ay nagmula sa home security system ng bahay. Noong una, sinabi ni Wesley na noong March 2, nagkaroon umano ng technical error na naging dahilan upang mabura ang lahat ng records at tumigil ang serbisyo ng sistema. Ngunit nang mabawi ng mga investigador ang data, natuklasan nilang sadyang mano-manong ni-reset o binura ang system. Lumabas sa pagsusuri na ginawa ito upang maitago ang mga aktibidad na naganap sa loob ng bahay. Sumunod na sinuri ng mga otoridad ang CCTV footage mula sa isang 24-hour 7-Eleven na matatagpuan sa pangunahing kanto, ang tanging daanan palabas ng kanilang subdivision para sa mga sasakyan. Dito nagsimulang mabuo ang tunay na timeline ng araw na nawala si Angelica. Ayon sa mga kamera, pumasok ang work van ni Wesley sa kanilang lugar ng eksaktong 12:16 ng tanghali. Umalis naman ito sa subdivision ng 1:27 ng hapon. Ibig sabihin mahigit 1 oras siyang naroon sa bahay. Sa mismong panahong nag-iisa si Angelica at abala sa kanyang mga gawaing bahay. Kasunod nito, nakuha rin ng mga investigador ang opisyal na records mula sa cellular service providers. Sa pamamagitan ng pagsusuri sa mga cell tower, mas luminaw pa ang mga pangyayari. Lumalabas na ang cellphone ni Angelica ay hindi agad namatay o na-off noong oras na siya ay nawala. Sa halip, patuloy itong nakapagpapadala ng signal habang gumagalaw sa iba't ibang bahagi ng Norfolk ng hapon na iyon. Mas nakakagulat, ang mga signal nito ay halos eksaktong tumutugma sa rutang tinatahak ng personal na cellphone ni Wesley. Ipinakita ng pagsusuri na ang dalawang device ay gumagalaw sa lungsod na halos sabay at magkakasunod sa parehong direksyon. At nang suriin ng mga eksperto ang laptop na nakumpiska kay Wesley, may natuklasan silang isa pang mahalagang detalye. Ilang araw bago pa siya nagtungo sa Chesapeake upang kunin umano ang mga gamit ni Angelica, matagal na pala siyang nagsasaliksik ng satellite maps ng lugar. Ang impormasyong ito ay lalo pang nagpatibay sa hinala ng mga investigador na hindi nagkataon lamang ang kanyang pagpunta roon, kundi may mas maaga na siyang kinalaman tungkol sa lokasyon na iyon. Ang huling piraso ng palaisipan ay nagmula sa Garmin Navigation System ng sasakyan ng kumpanya na obligadong gamitin sa lahat ng kanilang service vehicles. Ipinakita ng data noong March 4 na bumiyahe ang van ni Wesley patungo sa isang liblib na bahagi ng Southampton County. Eksaktong 11:52 ng umaga, huminto ang sasakyan sa isang abandonadong lote sa Smith Ferry Road at nanatili roon ng 22 minuto. Ang lokasyong iyon ang kaparehong lugar kung saan ang kalaunan ay natagpuan ng mga otoridad ang mga labi ni Angelica. Habang dumarami ang mga ebidensya, unti-unti nang nasisikipan ang sitwasyon para kay Wesley. Batay sa lahat ng nakalap na digital records at sa detalyadong pagsusuri ng mga tracker na buo ng mga investigador, ang sunod-sunod na pangyayari noong Lunes ng March 2. Ilang oras bago nangyari ang insidente, nasa kanyang pinagtatrabahuan si Wesley. Bandang 11:45 ng umaga, bigla siyang umalis sa trabaho. Sinabi niya sa kanyang mga katrabaho na nakatanggap siya ng isang nakababahalang mensahe mula sa kanyang stepdaughter, dahilan upang agad siyang umalis. Ngunit ayon sa mga nakuhang CCTV footage, dumating ang kanyang work van sa bahay ni Jennifer sa eksaktong oras na naitala ng mga kamera. Doon nadatnan niya si Angelica habang abala ito sa mga gawaing bahay. Ayon sa naging reconstruction ng mga investigador, nagkaroon ng kumprontasyon sa pagitan nilang dalawa. Pinaniniwala ang napilitang pasulatin si Angelica ng isang maikling mensahe na idinikta umano ni Wesley upang maantala ang pag-aalala ng kanyang pamilya at ang posibleng paghingi nila ng tulong sa mga otoridad. Pagkatapos nito,
Pinaniniwalaang isinakay siya sa sasakyan nang wala ng pagkakataong makuha ang kanyang personal na gamit o makapaghanda para sa malamig na panahon. Mula rito, mabilis na umusad ang mga sumunod na pangyayari. Ayon sa phone records, 40 beses tumawag si Wesley sa isang kilalang nagbebenta ng ipinagbabawal na gamot sa kanilang lugar na si Damon Harrett. Noong hapon ding iyon, nagkita umano ang dalawa at ayon sa investigasyon, bumili si Wesley ng cocaine at heroin na nagkakahalaga ng $800. Kasabay nito, may mga mensaheng ipinadala mula sa cellphone ni Angelica upang palabasing nasa bahay lamang siya ng isang kaibigan at magpapagabi ng uwi. Ayon sa naging konklusyon ng mga investigador, ang mga sumunod na pangyayari ay naganap sa isang motel room kung saan dinala si Angelica. Batay sa mga natuklasan sa pagsusuri, may mga palatandaan sa kanyang katawan na nagpapakitang siya ay pilit na pinigilan. Mayroon ding mga detalye na nagbigay hinala sa mga investigador na maaaring may tangkang paglabag sa kanyang dignidad. Gayunpaman, dahil sa matagal ng pagkakabilad ng mga labi sa mamasamasang lugar, hindi na nakapagbigay ang mga eksperto ng ganap na tiyak na medikal na konklusyon tungkol sa bahaging iyon ng kaso. Sa huli, ipinakita ng toxicology report na may heroin sa kanyang katawan na ang dami ay humigit kumulang 3 beses sa karaniwang itinuturing na nakamamatay na antas. Ayon sa naging teorya ng prosekusyon, ang layunin umano ay palabasing isang aksidenteng overdose ang nangyari. Maingat umanong pinagplanuhan ang maraming detalye upang mailihis ang direksyon ng investigasyon. Ngunit may isang bagay na hindi na isama sa planong iyon, ang mga digital na ebidensya. Gaya ng GPS records, CCTV footage, cellphone data at iba pang electronic records, ang unti-unting nagbunyag ng mga pangyayaring taliwas sa kanyang mga pahayag. March 21, nagpasya ang mga investigador na kumilos. Inaresto si Wesley. Gayunpaman, sa yugtong iyon, hindi pa ang kaso ni Angelica ang naging pangunahing batayan ng kanyang pagkaaresto. Sa halip, sinampahan muna siya ng mga kasong may kaugnayan sa iligal na pagpasok sa apartment ni Corey at ang pag-iingat ng isang baril na natagpuan sa air vent ng kanyang motel room. Isa itong estratehikong hakbang ng mga otoridad upang agad na maihiwalay ang lalaki at mapigilan siyang sirain ang natitira pang mahalagang ebidensya. Ngunit upang maunawaan kung paano nagkaroon ng legal na karapatang mag-alaga ng isang teenager ang isang taong may ganitong uri ng nakaraan, kailangan nating balikan ang mga pangyayari 10 taon ng bago nito. Noong 2005, nasangkot na si Wesley sa isang seryosong insidente. Dahil sa alitan nila ng dati niyang asawa, sa pilitan niya itong isinama sa isang sasakyan at nagtago sa mga otoridad sa iba't ibang estado sa loob ng 2 linggo. Nagtapos lamang ang malawakang paghahanap nang mabangga niya ang kanyang sasakyan sa Illinois at subukang magtago sa isang taniman ng mais. May isip ng marami na matapos ang ganitong klaseng record, hindi na siya muling bibigyan ng pagkakataong magkaroon ng legal na pangangalaga sa isang bata. Ngunit nagkaroon ng malaking pagkukulang ang sistema ng hustisya dahil may kasabay siyang kinakaharap na federal na kaso na may kaugnayan sa isang pagnanakaw sa bangko. Paulit-ulit na naantala ang pagdinig ng kaso ng dati niyang asawa. Sa paglipas ng panahon, lumipat ng tirahan ng ilang testigo. May mga dokumentong nawala at sa huli ay nakatanggap lamang siya ng magaan na parusa para sa isang mas mababang paglapag. Alam na alam ng unang amain ni Angelica na si Zach Hofer ang madilim na bahagi ng nakaraan ni Wesley. Sa panahon ng pagdinig ng kanilang kaso sa korte ng pamilya, buong lakas siyang nakiusap na huwag ipagkatiwala si Angelica sa isang taong may kasaysayan ng marahas na pag-uukali. Ngunit hindi pinansin ng mga kinauukulan ang kanyang papala dahil itinuturing nilang wala ng kaugnayan ang mga lumang kaso. Naisip mo na ba kung gaano kabigat maaaring kapalit ng ganitong uri ng pagkukulang sa sistema?
Sa kasong ito, isang 18 taong gulang na dalaga ang naging pinakamalaking nawalan. Hindi naging madali ang paglalakbay tungo sa hustisya. Lumipas pa ang 5 taon bago nagsimula ang unang paglilitis noong February 2020. Ngunit maging sa pagkakataong iyon, muling nasaktan ng pamilya. Hindi natuloy ang paglilitis dahil sa isang pagkakamaling pagproseso. Hindi na ibigay ng prosekusyon sa kampo ng depensa ang mga recording ng mga tawag sa telepono ng nasasakdal habang siya ay nakakulong sa itinakdang oras. Dahil dito, idiniklara ng hukom na mauulit ang buong paglilitis. Taong 2022 na nang muling umusad ang kaso. Sa panibagong pagdinig, patuloy na iginiit ni Wesley na wala siyang pananakutan. Iginiit pa niyang siya raw ay ginawang punteriya dahil lamang sa dati niyang mga kaso. Subalit nahirapan ang depensa na maipaliwanag ang bigat ng mga elektronikong ebidensya, mga record ng tawag sa telepono at datos mula sa satellite navigation system. Dahil dito, hindi naging kapanipaniwala ang kanilang mga argumento. Hindi na kinailangang magtagal ng hurado sa pagdidesisyon sa loob lamang ng 40 minuto. Sinuri nila ang lahat ng ebidensya at naglabas ng pinal na hatol. Napatunayang nagkasala si Wesley Haddell sa sinadyang krimen ng unang antas. Ipinataw sa kanya ang habang-buhay na pagkakakulong nang walang posibilidad na makalaya sa pamamagitan ng parol. Bagamat nag-iwan ng matinding dalamhati ang sinapit ni Angelica, nagbigay rin ito ng mahalagang aral at layunin. Sa kasalukuyan, pinangungunahan ng kanyang unang amain na si Zach Hofer ang isang malawakang kampanya upang maisulong ang pagbabago sa mga batas tungkol sa pangangalaga sa mga minor de edad. Layunin niyang matiyak na ang sinumang may kasaysayan ng mararahas na krimen ay hindi na muling mabigyan ng legal na karapatang maging tagapag-alaga ng isang bata. Maraming salamat po sa panunood. Kung hindi naman po kalabisan, paki-like at subscribe po sa aking channel, and as always, keep safe everyone.